Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Legend of Kung Fu Rabbit. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula na ipinapakita ang isang mahusay na master ng Kung Fu, si Lao Guanzu, na nagsasanay sa isang estudyante na nagngangalang Biggie. Si Lao Guanzu ay tinatawag na Shifu. Pagkatapos ng pagsasanay, hiniling ni Shifu kay Biggie na maghatid ng liham sa kanyang anak na babae, si Peony. Nag-iwan din siya ng mensahe sa kanyang anak na huwag sisihin ang sarili sa nangyari. Ilang sandali pagkaalis ni Biggie, biglang inatake si Shifu ng isang grupo na gustong mamuno sa ermita. Ang pinuno pala ng mga umatake ay si Xiong Chanba, ang alagad ni Shifu. Hiniling niya kay Shifu na ibigay sa kanya ang kanyang medalya at titulo. Nakipaglaban si Shifu sa kanila ng mag-isa, ngunit siya ay nasugatan, nalason at natalo. Gamit ang isang smoke bomb at ang natitirang lakas niya, nakatakas si Shifu mula sa kanila. Ang eksena ay napunta sa isang panaderya, kung saan ang isang puting kuneho na si Tu-er, ay nagluluto na may kung fu moves. Siya ay naghahangad na maging isang mahusay na chef. Pagkatapos mag-bake, pumunta siya sa isang lugar para ibenta ang kanyang homemade cake. Sa kanyang paglalakad, di sinasadyang napatid siya, dahilan para bumagsak siya, natapon ang lahat ng cake niya. Habang pinupulot niya ang mga cake, nahawakan niya ang isang paa ni Shifu na walang malay na ikinagulat niya. Nang makita ito, agad siyang dinala ni Tu-er sa kanyang bahay. Matapos maihiga si Shifu, ginamot niya ang sugat nito. Ngunit sinabi ni Shifu na ang pinsala ay hindi magagamot dahil ang lason sa katawan niya ay nakamamatay. Bago siya namatay, ibinigay ni Shifu kay Tu-er ang lahat ng kanyang kaalaman sa Kung Fu. Pagkatapos ay inutusan niya itong pumunta sa ermita ng tigre sa Peking City. Hiniling din niya kay Tu-er na ibigay ang medalya sa kanyang anak na si Peony. Di nagtagal na matay si Shifu. Lumipas ang ilang sandali, at handa na si Tu-er na pumunta sa lungsod para hanapin si Peony. Sa kanyang paglalakbay, hindi niya naramdaman na nakarating siya sa isang kagubatan ng kawayan. Doon, agad siyang nakatulog sa pagod. Kinabukasan, nagising si Tu-er matapos makarinig ng boses, galing ito sa dalawang bandido na nagpipintura ng kanilang katawan upang magbalat kayo. Lumapit siya sa kanila at inosenteng tinanong kung nasaan ang Tiger Academy. Hindi alam ni Tu-er na sila ay mga bandido. Pagkatapos ay ninakawan nila siya, ngunit ayaw niyang ibigay ang kanyang pera. Agad siyang tumakbo habang sumisigaw ng mga magnanakaw. Dahil sa ingay, nakita ni Peony ito kasama si Biggie. Doon ay nakita rin niyang sinusubukan nilang pagnakawan si Tu-er. Agad na tinulungan ni Peony si Tu-er laban sa dalawang bandido, at sa huli, nakatakas sila. Matapos iligtas ni Peony, nagpasalamat si Tu-er at tinanong ang kanyang pangalan. Ngunit nang banggitin ni Peony ang kanyang pangalan, hindi ito narinig ni Tu-er ng malinaw. Narinig niya itong pony sa halip na Peony, pagkatapos ay naghiwalay sila ng landas. Lumipat ang eksena sa lugar ni Chanba, umiinom siya at kumakain ng karne. Hindi nagtagal, dumating ang ilang mga kasamahan ni Shifu mula sa ermita upang magtanong tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan ni Shifu. Hinala nila na sinaktan niya ang kanilang master. Ngunit hindi umamin si Chanba at nagpanggap na inatake sila ng isang grupo ng mga lobo noong isang gabi. Sinabi pa niya na si Shifu ay pinurtektahan siya, ay binugbog hanggang mamatay. Ngunit bago namatay si Shifu, ibinigay niya ang kanyang medalya kay Chanba. Ngunit lahat ng naroon ay hindi naniwala sa kanya at humingi ng patunay na nasa kanya ang medalya. Sa halip na magbigay ng ebidensya, inatake sila ni Chanba gamit ang poison powder. Bumaling ang eksena kay Peony kasama si Biggie, nagbabasa ng mensahe mula sa kanyang ama. Sa kabilang banda, narating ni Tu-er ang lungsod, at namangha siya nang makita ang kagandahan ng bayan. Kailangan niyang malaman kung saan siya pupunta, kaya tinanong niya ang isa sa mga nagtitinda kung nasaan ang ermita ng tigre. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ng vendor ang direksyon. Sa di kalayuan ay nandoon sina Peony at Biggie. Narinig ni Tu-er na binanggit ang pangalan ni Peony, kaya agad siyang lumingon at hinanap kung nasaan ito. Gayunpaman, nahirapan siyang gumalaw dahil maraming gwardya ang naglalakad sa lungsod. Samantala, pumipili si Peony ng mga bagay na ibibigay sa kanyang ama. Ang matandang lalaki na nagbebenta ng mga paninda ay nagsabi sa kanya na ang kanyang ama ay nawawala ng ilang araw, at ngayon ay nais ni Chanba na maging bagong Master of Tiger Hermitage.
Nang marinig iyon, nagmamadaling umalis si Peony. Habang si Tuer ay nakarating sa harapan ng ermita ng tigre at pumasok siya sa loob, dito nga ay nakakita siya ng bakanteng trabaho at nag-apply ng chef's assistant doon, agad naman siyang tinanggap sa trabaho. Ang una niyang gawain ay magdala ng pagkain kay Chanba at sa kanyang mga tauhan, na nagdiriwang dahil kontrolado na nila ang ermita. Ninas siya dahil ayaw niya maging taga-silbi kaya inihagis niya ang plato, ngunit napagtanto ni Tuer na nagkamali siya, kaya kumanta at sumayaw siya dahil sa takot upang aliwin sila. Si Chanba ay narinig ang pagbanggit ng pangalan ni Peony ni Tuer. Medyo nainis si Chanba, kaya tinanong kung sino ang kuneho na iyon. Buti na lang ay agad na inila ng chef si Tuer, bago pa ito mapatay ni Chanba. Lihim na tiningnan ni Biggie ang party, ngunit nakita siya ni Chanba, kaya inutos niya sa tauhan niya na hulihin si Biggie. Nang muntik nang mahuli si Biggie, agad siyang niligtas ni Peony. Kinaumagahan, ginising si Tuer ng pinuno ng kusina, na nagsabi sa kanya na gawin ang kanyang trabaho na maghugas ng pinggan. Paglabas pa lang niya sa kusina, laking gulat niya nang makitang maraming nagsasanay ng kung fu. Kailangang lampasan ni Tuer para makapunta sa dishwasher. Matapos ang pagsusumikap na dumaan ay nabasag ang dala niyang plato dahil bumagsak siya, at pinagtawanan siya ng lahat. Sa kabilang banda, nagawa niyang pumasok sa silid ni Chanba at kinausap ito. Nag-usap sila tungkol kay Shifu. Nagsinungaling si Chanba kay Peony tungkol kay Shifu at binigyan siya ng awtoridad na maging bagong pinuno. Hindi naniwala si Peony sa kanyang mga sinabi at hiniling sa kanya na magpakita ng ebidensya ng isang medalya na ibinigay sa kanya ni Shifu. Inatake siya nito hanggang sa masugatan ang braso nito. Sa wakas ay nagpasya si Peony na tumakas sa lugar ni Chanba. Ngunit patuloy siyang hinabol nito. Sumabot siya sa lumilipad na saranggola ni Peony, at nagpatuloy ang kanilang laban. Hindi nagtagal nahulog si Chanba sa saranggola dahil sa tulong ni Biggie. Nakatakas sila, ngunit nasaktan si Peony kaya hindi sila masyadong nakalayo. Si Tuer, na kumukuha ng tubig ay hindi sinasadyang narinig si Biggie na sumisigaw para humingi ng tulong, agad niyang pinuntahan ito. Pagdating doon, nakita ni Tuer sina Biggie at Peony na walang malay. Pagkatapos ay dinala niya sila sa isang lugar na hindi na ginagamit. Doon ginagamot ni Tuer si Peony. Nagdala rin siya ng pagkain para kay Peony at Biggie hanggang sa gumaling si Peony. Si Peony, na nakakita ng aksyon sa pagluluto ni Tuer, ay inisip na siya ay isang undercover kung fu expert. Pagkatapos nito, bumalik si Tuer sa kusina ng ermita upang tumulong sa gawain doon. Sa pagdating, sinabi ng isang manggagawa na may nakalusot sa ermita kagabi. Siya ay isang babae na may itim na damit at isang maliit na kuneho na tumakas sa isang saranggola. Si Tuer, na nakarinig nito ay medyo naghinala kay Peony at nagpas siyang tanungin ito. Noong natutulog si Tuer, nagkaroon siya ng kakaibang panaginip. Tinanong niya si Shifu kung paano niya mahahanap ang kanyang anak. Sumagot si Shifu na ang tanging paraan upang mahanap ang kanyang anak ay ang paggamit ng kung fu. Pagkatapos ay sumagot si Tuer na hindi niya kaya ang kung fu, isa lang siyang kuneho na mahilig magluto at masipag maglinis ng bahay. Pagkatapos ng panaginip, si Tuer ay tila naliwanagan, at ngayon ay natagpuan niya ang kanyang nakatagong kapangyarihan. Ginawa niya ang lahat ng trabaho mula sa paghuhugas ng pinggan at pagputol ng kahoy, hanggang sa pag-iigib ng tubig gamit ang kung fu. Dinaanan niya ang isang grupo na nagsasanay ng kung fu sa harap ng kusina, nang mabilis nang hindi nahuhulog ang plato. Pagkatapos magtrabaho, natagpuan ni Tuer si Peony na naglalaro sa bakuran. Doon sila nagkwentuhan tungkol sa maraming bagay, tulad ng kung saan nanggaling si Tuer. Sinabi niya kay Peony na pumunta siya sa lungsod upang hanapin ang babaeng nagngangalang Peony. Nagulat si Peony at tinanong siya kung saan nagtatrabaho si Tuer ngayon. Sumagot si Tuer na nagtrabaho siya sa kusina ng Hermitage ng Tigre para tumulong sa mga chef. Agad namang tumahimik si Peony, na nakaramdam ng pagtataksil at umalis na lamang. Nagtataka si Tuer sa inasta ni Peony, kaya naisip niyang may mali sa kanyang mga sinabi. Pagkatapos nito, si Tuer ay nakaramdam ng kakaiba. Pumunta siya kay Peony ng sumunod na araw. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi niya namalayan na sinusundan na pala siya ng mga tauhan ni Chanba. Pagdating sa lugar ni Peony, natuklasan ng mga tauhan ni Chanba na itinatago ni Tuer si Peony. Nahuli nila si Tuer at ikinulong sa piitan ng Tigre Hermitage.
Noong si Tuer ay nasa bilangguan, nagsagawa ng paligsahan ng ermita ng tigre upang matukoy kung sino ang susunod na guro. Napakaraming hayop ang nagkukumpulan, kasama na ang ilang kung fu students na pumunta doon. Maya-maya ay lumabas si Chanba para magsalita. Sinabi niya na pinalitan niya ng bago ang minanang medalyang ibinigay sa nanalo sa torneo. Lahat ng naruroon ay sumigaw na hindi sumasang-ayon sa sinasabi ni Chanba. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya na ang sinumang hindi sumasang-ayon sa kanyang desisyon ay kailangang pumasok sa arena at lumaban sa kanya. Kung magtatagumpay siyang talunin siya, bababa si Chanba bilang pinuno at tagapangulo ng ermita. Isa-isang nagsimulang umakyat sa arena ang mga mandirigma mula sa kabilang ermita. Ang unang manlalaban ay isang pagong na nagngangalang Lao Siong. Tatanggapin lang daw niya na dapat palitan ni Shifu si Chanba ng ebidensya ng medalya ni Shifu. Pagkatapos ay umalis si Chanba sa kanyang kinatatayuan at direktang hinarap siya. Sinimulan nila ang kanilang laban, na naganap ng napakabangis sa arena. Si Chanba, na na-corner sa pag-atake ni Lao, ay kinuha ang itim na kapangyarihan mula sa kanyang kamay at agad siyang inatake. Nagawa ni Chanba na talunin si Lao, na nawalan ng malay. Si Chanba ay nagsimulang sumigaw at hinahamon ang mga naglakas loob na labanan siya. Hindi nagtagal, dumating ang dalawang tigre at hinamon siyang makipaglaban. Ang dalawang tigre ay gumamit ng mga espada. Pagkatapos ay kumuha ng sandata si Chanba at naghanda sa pakikipaglaban. Matinding bakbakan ang naganap sa kanilang tatlo. Sa kasamaang palad, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng tigre at Chanba ay sapat na makabuluhan upang magtagumpay ang Chanba sa pagtalo sa dalawang tigre. Ngayon ang lahat ng mga mandirigma mula sa ermita ay natalo ni Chanba. Walang sino man ang maglalakas loob na labanan siya hanggang sa dumating sina Peony at Biggie. Pareho nilang hinamon si Chanba ng laban. Agad naman itong sinang-ayunan ni Chanba, at nagsimula na ang laban. Si Peony, na napakahusay gumamit ng mga espada, ay nagawang mock-corner si Chanba. Ngunit si Chanba, na malapit ng matalo, sa halip ay gumamit ng maruming paraan. Napagod si Peony at nagbukas ng puwang para atakihin siya ni Chanba. Naramdaman ni Tuer sa loob ng kulungan na nasa panganib si Peony. Agad siyang nakalabas sa kulungan sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang tunay na lakas, si Tuer ay lumipad hanggang sa mga ulap. Samantala, sa fighting arena, si Chanba na gustong tapusin si Peony, ay nagulat nang makita ang isang puyo ng ulap na biglang lumitaw dito. Hindi nagtagal ay dumating si Tuer mula sa itaas ng mga ulap. Pagkatapos ng matagumpay na paglanding, nakumpirma niyang ang babae ay si Peony sa halip na si Pony. Sinabi ni Tuer na gusto niyang ibigay sa kanya ang medalya ni Shifu. Ngunit sinabi ni Chanba kay Tuer na ibigay ang medalya sa kanya. Agad na tumanggi si Tuer na ikinagalit ni Chanba, at nais niyang kunin ito sa kamay ni Tuer. Kahit si Peony ay sinubukang protektahan si Tuer, ngunit hindi na niya nagawang lumaban at mabilis na pinabagsak ni Chanba. Nang makita si Peony, na malapit ng saksakin ng espada ni Chanba nang walang pagdadalawang isip, agad na inihagis ni Tuer ang medalya sa espada ni Chanba dahilan upang mawasak ito. Pagkatapos ay iniligtas niya si Peony, habang si Chanba ay masaya dahil nakuha niya ang kanyang medalya. Sinubukan ng galit na si Tuer na bawiin ang medalya, ngunit ang mga tauhan ni Chanba ay umakyat sa arena at naghanda upang mahuli siya. Pinalibutan at inatake nila siya. Si Tuer, na bihasa na sa kung fu ay binugbog silang lahat, at nagawa niyang talunin ang mga tauhan ni Chanba, dahil dito natakot sila at tumakas mula sa lugar na iyon. Nang makitang natalo ang lahat ng kanyang mga tauhan, naghanda si Chanba upang salakayin siya. Sa una, si Tuer ay patuloy na inaatake hanggang sa siya ay bumagsak. Ngunit gusto niyang magpatuloy sa laban at gawin ang kanyang kung fu, inatake niya si Chanba ng matindi hanggang sa talunin niya ito. Natahimik ang lahat ng masaksihan ang laban dahil hindi sila naniniwala sa dakilang kung fu ni Tuer. Matapos matagumpay na talunin ang Chanba, kinuha ni Tuer ang medalya at ibinigay ito kay Peony. Malaki ang pasasalamat niya sa kanya. Pagkatapos ng laban, nakahiga sina Tuer, Peony, at Biggie sa damo upang tamasahin ang isang tahimik at mapayapang araw. Tinanong ni Peony si Tuer kung talagang ayaw niyang maging kung fu master. Sumagot siya na gusto na lang niyang maging mas mahusay na panadiro mula ngayon. Nang nag-uusap sila,
biglang may sumigaw ng tulong at nagmamadali silang tatlo upang tumulong, at dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.